Ito pong Nehemiah chapter 8 and chapter 9 ay tumutukoy po sa isang salita, isang tema po. At yun ay revival. Mula po nung July 7 hanggang nung nakaraang linggo po, ang pinag-uusapan po natin dito ay ang word na ano po? Ano po yung word? Revival. Parang revive na revive po kayo. Ano nga po ulit yung word? Yan. Dapat, ano po, parang hindi naman po tayo na-revive niyan eh. Parang nasa bahay pa rin po tayo eh. Sabi po dyan, revival. At sabi po nila, ang susi para sa revival ay yung tinatawag po nating true repentance. Ang ganda po ng pag-uusapan natin ngayon dahil ito po ay may kinalaman sa totoong o tunay na pagsisisi or true repentance. Ito yung susi para magkaroon ng revival. Nangyari sa mga Israelites at maaari din pong mangyari sa atin. Tingnan niyo po ito. Sabi po dito, the chapter 9, ito pong pag-uusapan natin, nawa po ay may mga dala po kayong Bible. Yan po, mga Bible po natin. Mapa-physical Bible man yan or nasa cellphone. Baka po, may dala nga po tayong cellphone, wala pong download na Bible app. Diba? Nakakalungkot naman po yun, di ba? Sabi po dito sa chapter 9, it is a prayer that reviews the history of Israel and reveals both the majesty of God and the depravity of man. Pag sinabi po nating depravity, it is about moral corruption o yung pagiging makasalanan ng mga tao. Makikita po natin that chapter 9 is one of the longest prayer na naisulat po sa Old Testament. Kung titignan nyo po dyan sa mga Bible nyo, makikita nyo po na from verse 5, tignan nyo po hanggang verse 37. Ayan po yung panalangin ng mga Israelita. Sabi po dito, bakit po mahaba yung prayer nila? At kung titignan nyo, bakit yung prayer po nila kasama pati yung history ng buong Israel? Napapansin niyo po ba yung pag nagbabasa kayo ng Old Testament? Na kapag nagpe-pray sila, ang prayer nila mula kay Abraham hanggang sa present time nila. Napapansin niyo po ba yon? Bakit po? Dahil po sila, wala po silang physical na Bible. Hindi pa po uso dati yung yung mga librong ganito po. Naka-scroll pa po sila. Binabasa po ng mga priests, ng mga Levites yung law of Moses o yung salita ng Diyos. Pero sa atin po ngayon, ready and available po ang ating mga Bible. Ready and available po sa ating mga cellphone. Hindi po natin mabuklat kapag may binabanggit po na word or scripture ang ating pastor. At makikita nyo po ngayon, marami pong namamanipulate, tama po ba? Na mga tao na nagsasabing sila ay kay Kristo pero wala naman. Tama po? Maraming trending po ngayon eh. Katulad na lang po ng, alam nyo po ba yung nabalitaan po natin ngayon from Awakening Church? Yung nagtuturo po ng ibang katuruan na wala naman po sa Biblia. Di po tayo magda-dive doon. Pero ang gusto ko pong sabihin, sa atin po ngayon, ready at available na po yung Bible. Meron po tayong mga trainings, meron po tayong mga pagsasanay. Kailangan po nating puntahan yung mga bagay na yun. Why? Dahil marami pong dumating o lumalabas ng mga false teachers ngayon na maaaring mag-drip away sa atin doon sa ating faith. Kaya mahalaga po na tayo ay nakatindig lamang sa salita ng Diyos. At ayun po yung ginawa ng mga Israelites. Para ma-revive po sila, magkaroon ng revival sa kanila, bumalik po sila sa Word of God. At ito po yung chapter 9. Sabi po ni George Santayana, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Tama po ba? Sa tingin nyo, tama po ba yung quotation na to? Yung mga hindi raw kayang alalahanin yung kanilang nakaraan, ay, ano pong mangyari? Maaari niyang ulitin yung same mistake na nagawa niya in the past. Tama po, di ba? At itong si George Santayana is an atheist. Pero he considered himself as an
aesthetic Catholic. Hindi ko po alam kung ano yung aesthetic Catholic, pero consider himself niya po na na aesthetic Catholic po siya. Ang sabi niya, those who don't remember the past are condemned to repeat or relive it. Tandaan po natin that we should learn from our mistakes to not do the same things over again. At ang church po natin, applicable po yung nangyari sa Israelites sa pwedeng mangyari sa atin. Kapag hindi po tayo marunong tumanaw doon sa ating mga nakaraan, lalo na sa ating mga pagkakamali, magagaya po tayo sa Book of Judges. Na may i-raise up na judge ang Panginoon, sila ay titingin at tatawag sa Panginoon, sila ay magtitiwala. Pagkatapos ng ilang mga taon, sila ay babalik sa kanilang kasalanan, sa idolatry, sa mingle sa ibang mga lahi, and then babalik po sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tapos tatawag na naman po sila sa Panginoon. Paulit-ulit lang. Kaya nga sabi po nila, history repeats itself. Cycle lang. Kaya po pag hindi po natin kayang alalahanin or wala tayong time to remember our past, our mistakes, paulit-ulit lang po yung buhay natin. Paikot-ikot lang po tayo. Amen po? Sabi po dito, ang pinag-uusapan po natin is repentance. Pero ano nga ba yung tunay na repentance? What is biblical repentance, mga kapatid? Sabi po dito, the word repentance in the Bible literally means, ano po? Ano po nakalagay dyan? Pakibasa nga po, 1, 2, 3, go. The act of changing one's mind. The act of changing one's mind. Ang sabi po ng Eerdmans Bible Dictionary, in its fullest sense, it is a term for a complete change of orientation involving a judgment upon the past and a deliberate redirection for the future. So, ang sinasabi po ng Bible Dictionary natin, yung repentance daw po, it is a change of your mind in the present. Judging the past, condemning the past, and redirecting the future. Ibig sabihin, your past, your present, and your future are involved kapag po tayo ay nagrepent. True biblical repentance goes beyond remorse, regret, or feeling bad about one's sin. It involves more than merely turning away from sin. At alam niyo po, napakaganda, kaya po pinili ng Diyos na malimbag po yung New Testament sa Greek language, Koine Greek, common Greek, during their time. Because of yung uniqueness ng Greek language. Di ba po yung word na love sa atin, love. Tama po? Sa kanila yung word na love, maraming specific word for that. Yung iba't ibang word po sa kanila, may specific word para po sa isang action. Ganun po ka-unique and specific yung Greek language. At kami pong nag-aral sa Bible School, nahirapan po kami dyan. Alam po ni Sister Ana yan, kung gaano kahirap po yung Greek language. Makwento ko po sa inyo, nauna po kasi ako mag-aaral kay Sister Ana ng ng Greek na language. And then, nung siya na po yung nag-aaral, nagpaturo po siya sa akin. Ako naman po, hindi ko na rin po maalala kasi hindi ko naman po masyado nagagamit yung Greek language. Di nung tinuturo ko na po sa kanya, nakita ko po si Sister Ana, umiiyak na. Naiyak po siya, sobrang hirap. Tama ba, Sister Ana? Mahirap po mag-aral nung Greek language. Kaya, mapapansin natin na talagang disenyo ng Diyos na yung Greek language, yung maging language ng New Testament. Because of this, yung pagiging specific ng language na yun. Alam niyo po, may dalawang Greek word pagdating po sa word na repentance. Ayun po yung kagandahan ng Bible. Kasi meron siyang comparison kung ano yung biblical repentance at kung ano yung hindi. Sabi po dito, yung unang word daw po ng biblical repentance is metamelomai. Sabi nyo nga po, metamelomai. Hindi po tayo nag-speaking in tongues, ha? Metamelomai. Okay po. Sabi po dyan, it is a change of mind that what? Produces regret,
or even remorse for wrongs done, but not necessarily a change of heart and action. So ito daw unang word na repentance or definition ng repentance is a kind of repentance na nag-regret ka nga, nag-remorse ka nga, namuhi ka nga, or ikaw nga ay talagang nalungkot dahil sa iyong kasalanan. Pero, walang, ano daw po? Walang change of heart. Walang pagbabago ng puso. Ibig sabihin na guilty ka lang, nalungkot ka lang. Ano naman daw po yung pangalawang verb ng repentance? Metanoio. Sabihin nyo nga po, metanoio. Hindi po toyo, metanoio. Okay? Hindi po yan yung katabi nyo. Okay? Sabi po dyan, to change one's, mind. And ano daw po, ito yung mahalaga eh. And purpose. Pag ikaw daw po ay nagkaroon ng true repentance, merong change of purpose. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, change of purpose. Diba? Nung tayo tumanggap sa Panginoon, nagkaroon po ng true repentance. Nag-iba po yung purpose natin. Tama? Yung dating, yung purpose mo ay para sa sarili mo lang, ngayon hindi na, para sa Diyos na. And that is the true repentance as the result of after knowledge. Kaya naman po, yung tinutukoy po nating metamelomai, metanoio, it is the verb form of the Greek word or Greek noun na metanoia. Yung makikita nyo po sa ang ano niya po, paano ba to? Yung similar or synonym niya po na word is yung word na metamorphosis or transformation sa English. Kaya po nakikita nyo po, di ba, may mga ibang churches na may word na metamorphosis or metanoia, tapos may butterfly po. Di ba? Sa Romans 12:2 naman po yun, yung transformation doon, yung transforming, which is metamorphosis. So, meron pong change. Kasi yung butterfly, talagang change of change of parang yung components niya yung whole being niya 'Di ba? Total change. At ganun po yung sinasabi ng ating Panginoon, sinasabi ng mga disciples when it comes to the true repentance. There is a total change. Change of heart and change of purpose. Yung word po na metanoia or yung word po na repentance, meron daw po siyang 4 na elemento para masabi natin na repentance siya. Para mo makita sa isang tao na tunay na meron siyang repentance, meron pong 4 na elemento. Una, sabi po dito, true repentance involves a sense of awareness. Meron ka ngayong kamalayan na ikaw ay naagawa ng kasalanan sa Panginoon. Meron ka ngayong pagkamuhi sa kasalanan. Meron kang guilt. Di ba? Ayun yung unang elemento. Pero hindi lang yun yung elemento. Nagets niyo po yung gusto kong sabihin. Na maaaring ikaw ay nag-guilty sa kasalanan mo, pero hindi ka naman na-convict to change. Nag-guilty ka lang. Nalungkot ka lang. But that is not true repentance. Pangalawa, true repentance apprehends or takes hold of God's mercy in Jesus Christ. So, hindi ka lang namuhi sa kasalanan, kundi humihingi ka pa ng habag ng awa sa ating Panginoong Hesus. Pangatlo po, true repentance means, change of attitude and action regarding sin. Yung dati, tuwang-tuwa ka, naglalaro ka pa sa putik ng kasalanan, ngayon, nagigilty ka na, nako-convict ka na. Di ba? Papagulong-gulong pa nga daw po sa kasalanan, di ba? Parang mga, sorry for the term, para daw po tayo mga baboy na talagang tuwan-tuwa pa pag nasa putikan. Pero ngayon, meron ka ng change of attitude and action when it comes to sin. Hindi ka na yung taong, ay gagawin ko to, kasalanan na to. Okay lang, sorry na lang ako mamaya kay Lord, mali po yun, mga kapatid. Yung, parang premeditated na no? Gagawin mo muna yung kasalanan, saka magsasorry. Sa tingin nyo po ba, papatawarin tayo ng Panginoon? Di ba? Yung motive po ng heart po natin. Number 4, and ang pinakamahalaga po, ang bunga or byproduct or fruit ng true repentance
is a radical and persistent pursuit of holy living. Kaya po may tinatawag na fruit of the Spirit or fruit of the Holy Spirit. Kasi doon po makikita yung true repentance po natin. Sa tingin po ba natin yung puno ng mangga ay masasabi nating successful pag wala siyang bunga? Hindi niya po na fulfill yung pinaka-purpose niya. And that is to bear fruit. At tayo po, yung true repentance, yung byproduct ng true repentance is sanctification or holy living. Sa Tagalog, pagpapaging banal ng Panginoon. Doon po makikita na tayo ay tunay na talagang nagsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po yung love, joy, peace, diba po? Sa ating mga buhay. Ang gusto pong ituro sa atin ng scripture na binasa kanina is number 1, true repentance leads to humility. Alam niyo po, during their time, ang sign po ng kanilang public sorrow and repentance, kung nababasa niyo po yung Old Testament, is what? Tignan niyo po to Noong ika-24 na araw ng buwan ding iyon, nagtipon ng mga Israelita upang mag-ayuno. Nagsuot sila ng damit panluksa at naglagay ng abo sa kanilang ulo upang ipahayag ang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ang sign po ng public sorrow and repentance sa kanila is number 1, ano po? Pag-aayuno. Or sa English po, fasting. Pag-aayuno. Remember yung nakaraang pong week, ano pong yung tinuro sa atin ni Pastor Mark? Sila po ay nagdiwang ng anong klaseng pista? Sino pong nakakaalala? Feast of Tabernacle or Feast of Booths. Sila po ay lumabas sa kanilang mga bahay at for 1 week, sila po ay nagtayo ng kanilang mga tent na kung saan doon po sila kakain. Bilang pag-alala sa ginawa po ng Diyos sa kanila nung sila po ay nasa wilderness. So from feasting to fasting. Nakita niyo po? From fast eating to fasting. Di ba? Nag-fasting po sila. After po nilang magdiwa, magkaroon ng pista, nagkaroon ng fasting. And ito po ang gusto ko pong sabihin sa bawat isa. Scripture does not command Christians to fast. Wala pong direct command ang Panginoon na ang mga Kristiyano ay kailangang mag-ayuno. Pero, hindi po ibig sabihin na dahil walang command or direct command ng Diyos na tayo mag-ayuno, ay hindi na po tayo dapat mag-ayuno. Or hindi na po siya makakatulong sa atin. Sabi po dito, at the same time, the Bible presents fasting as something that is good, profitable, and beneficial. Ano pong sabi ni Paul sa Corinto? Everything is permissible, but not everything is beneficial. So, pwede rin po natin siyang i-translate na kung yung mga bagay na sa tingin po natin ay magbe-benefit sa atin, bakit hindi natin gawin? Tama po? At ito pong pag-fasting ay maganda pong gawin. Why? Ang pag-fasting po, hindi lamang po ito pagbabawas ng pagkain po natin, ha? Hindi po siya diet. Bagamat meron pong physical benefits, tama po, di ba? Ang fasting. Yung mga, kahit mga hindi Kristiyano, di ba, meron tinatawag na intermittent fasting, if I'm not mistaken. Di ba? Merong physical benefits or health benefits yung fasting. Pero, beyond that, fasting is not just about lack of food or pagda-diet mo. It is more about your connection, your fellowship with God. Doon mo pinapaigting yung fellowship and connection mo kay God. Pangalawa, fasting is not intended to punish the flesh. Hindi siya para pahirapan mo yung sarili mo. Hindi yun yung purpose na kaya ka nagpa-fasting parang pinapahirapan mo yung katawan mo. No. Kasi kung gano'n, para lang din po tayo nagpenitensya. Di ba po? Fasting is redirecting our focus to God. Nag-fasting ka nga, nag-skip ka nga ng 11 a.m. na
na meal mo, hindi ka naman nag-pray. Hindi ka naman nag-devotion. Hindi ka naman nag-Bible reading. Wala ka namang ginawang something to connect or to fellowship with God. Nadipit po yung purpose. Nagutom ka lang. Di ba po? Nagutom ka lang. Hindi mo nagawa yung purpose. Too often, the focus of fasting is on the lack of food. Instead, the purpose of fasting should be to take your eyes off the things of this world to focus completely on God. Kasi yung mga yung basic needs natin, katulad ng pagkain, lagi po natin ginagawa yun eh. Di ba? Pero it is a challenge to us sa ating faith sa Panginoon hanggang kailan mo kayang alisin yung mga sa tingin mong basic needs mo para mas lalo kang mag-focus sa Panginoon. Yun po yung purpose ng fasting. Kaya nga sabi po dito, by taking our eyes off the things of this world, we can more successfully turn our attention to Christ. Fasting is not a way to get God to do what we want. Tingnan niyo po fasting changes us, not God. Why? Our God is immutable. He is unchanging. Hindi po siya nagbabago. Kung ano yung ninanais niyang ibigay sa atin, ninanais niyang ibigay sa family mo, sa FCC Manila, ibibigay niya yon in His time. Pero yung fasting, it changes us. It changes our connection sa ating Panginoon. It deepen our relationship sa Panginoon. Yun po yung ginagawa ng fasting sa atin. So, prayer and fasting should not be a burden or duty sa atin. Na porket sinabi ng ating pastor na mag-pray and fast tayo, gagawin natin for the sake of doing it. Kung ganun po yung ating pananaw, wag na po natin gawin. Because we are defeating the purpose of prayer and fasting. Ang prayer and fasting is a celebration of God's goodness and faithfulness to us. Amen po? Hello, church. Amen po? Kaya po tayo nagpe-pray, kaya po tayo nagpa-fast, dahil alam po natin that God is good and God is faithful. That's why we are doing that. Dito naman po, makikita nyo, in number 2 and number 3, they were wearing a sackcloth. O yung damit pang, sa Tagalog dito, damit panluksa. Ayan po. Damit panluksa po nila. Then they sprinkled dust or abo sa kanilang mga ulo. Pero makikita nyo po sa picture, pakibalik nga po, Sister Ana. Isa pa po. Yan o. Makikita nyo po sa picture, minsan po, yung mga Israelita, buong katawan, nilalagyan po nila ng abo. It is a symbol of desolation and ruin. A symbol ng pagluluksa. Pati yung paglalagay po ng sackcloth. Sabi po dyan, sackcloth and ashes were used as an outward sign of one's inward condition. Yung sackcloth po, gawa po siya sa buhok ng itim na kambing. Specific po talaga, no? Buhok ng itim na kambing. Makati po yun sa balat. So, may discomfort ka pong mararanasan. Sa kanila, during that time, yun po yung sign or pagpapakita nila that they are repenting from their sin. Pero, kung isipin po natin, pwedeng maduga eh. Tama po? Pwede pong dayain ng mga tao. Pwede pong sa panlabas, nagre-repent, pero hindi naman po talaga. Kaya sabi po ng 1 Samuel 16 verse 7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tignan ng kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siyang pinili ko. Ito po ay, they are talking about Saul during that time. King Saul. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Amen? Kaya kahit gawin po nila yung mga public sign ng sorrow and repentance, pagkatapos naman po nung balik na sa dating buhay, hindi pa rin po magkakaroon ng revival sa buong Israel. Ang sukatan po ng Diyos is after nilang gawin yung public sign of sorrow and repentance. Ano yung next step nila? Tayo po. After po natin mag-rebuild, nag-rebuild na po tayo, ano po yung next step natin? Ano po yung next natin gagawin? Kasi, mga kapatid, we need to take a stand. Sabi po dito, lumayo sila sa mga dayuhan
tumayo sila upang ipahayag ang kanilang mga kasalanan at ng kanilang mga ninuno. Nanatili silang nakatayo sa kanilang kinaroroonan sa loob ng ilang oras po? Sa loob ng 3 oras. Samantalang binabasa sa kanila ang kautusan ni Yahweh na kanilang Diyos. Pagkatapos, 3 oras din silang nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at sumamba kay Yahweh na kanilang Diyos. Mga kapatid, we need to take a stand. Alam niyo po, problema po ng mga Israelite, way back Joshua, Book of Joshua, ano po yung problema ng mga Israelites? Mga kapatid, pagiging pasaway nila, pero yung pakikisama nila sa mga dayuhan, may intermarriage na nagaganap between them and foreigners. Yung mga nasa lupain ng Kanaan, nasa promised land. At bakit po pine-preserve ng Diyos ang bayan ng Israel? Bakit po sa tingin nyo? Dahil sa kanila magmumula yung Messiah. So kailangan preserve sila. Kailangan pure sila. Pero ano pong ginawa nila? Nakipagkasal sila sa mga hindi naman nila kalahi. At kung ano-ano pong ginawa nila. Sumamba po sila sa mga Diyos-Diyosan. Sa mga Diyos-Diyosan na pinaliwanag po natin katulad nila Molek na nag-aalay ng mga bata sa, kung alam nyo po yung statue ni Molek, tapos nandun yung bata, habang sinusunog, sorry for the term, sinusunog yung bata, ay para hindi po marinig ng mga nanay or tatay nila yung pag-iyak o pagtangis ng bata, ay may malakas po na drums na pinapalo o tambol na pinapalo po yung mga tao para hindi marinig. Ganon po yung kind of worship ng mga taong kasama nila. Kaya ganon na lamang yung kagustuhan ng Panginoon na wag nilang gawin yun. Because of how perverted the minds of these people. So, if sila po, they take a stand, ano pong sabi nila? Lumayo sila, tapos tumayo. Tayo din po, we need to take a stand. The Israelites came together as one. They separated themselves from all foreigners and they show that they are the people of God. Ang tanong po sa ating mga kapatid, sa ating pong respective places, nakikita po ba sa atin ang liwanag ng ating Panginoong Yesus? Amen? Hindi po yung hindi ka makilala. Hindi makilala si Jesus sa ating mga buhay. And we are all guilty of that, mga kapatid. Kahit kami po. Lahat po tayo dito. Sometimes, hindi po natin na itatransmit or na ipapakita yung liwanag na meron tayo na bigay ng ating Panginoong Yesus. Kapag ka merong kang nakaalitan, talagang snap of the finger, talagang sasabihan mo rin. Pag nagalit siya, galit ka din. Pag nagtampo siya, nagtampo ka na rin. Di ba po? We need to take a stand, mga kapatid. We need to show that we are the people of God. Ang kaso po, yung people of God, sila pa yung hindi proud. Yung nasa labas, loud and proud. Tayo, mga hindi natin ma-share yung salita ng ating Panginoon. Hindi natin ma-share yung love ng ating Panginoon. Tama? Tama pa, mga kapatid? Tayo pa po yung nahihiya. But we are the people of God. Ano pong sabi ng 1 Peter 2:9, we are the chosen generation. We are the chosen nation. Tignan mo yung katabi mo. Pinili yan. Yung katabi mo. Tignan mo, sige. Pinili yan. Hindi ikaw ang pumili dyan, ha? Though, pinili mo naman talaga yan. Kung mag-asawa kayo, nagkapilian naman kayo, wag lang medyo. Pero, imagine niyo po, ito po, bibigay ko po sa inyo. Imagine niyo po, sinabi ng Bible, sinabi ni Peter, that we are the chosen nation of God. We are the spiritual nation of God. Pero pag gumalaw po tayo, parang galaw ng hindi pinili ng Diyos. Oops. Hindi po naka-align, tama po. Parang galaw ng hindi pinili ng Panginoon. Pero pinili po tayo. Ang sarap po sa feeling na pinili ka ng Panginoon. Tama?
Parang ano po yung commercial na yun, ang sarap ng feeling ko. Rebisco. Kasi pinili ka, di ba? Ang sarap sa feeling ng pinili ka. Yung mga mag-asawa po dito, yung magka-relationship, ang sarap po sa feeling na ikaw yung pinili, tama? Di ba? Parang may nagdududa pa. Imagine niyo pa po yung intensity, yung degree, na tayo, na hindi naman kapili-pili, pero pinili ng Diyos. Ulitin ko po, na tayong hindi naman kapili-pili, pero pinili ng Diyos. Ang sarap po nun, tama? Pero babalik po tayo sa tanong, ano pong ginagawa natin sa pagpili sa atin ng Panginoon? And that's the challenge sa ating mga kapatid. If we want God to work in our lives, we should have a humble heart. The first step is humility. If we want God to change the people around us, through us, we should have a humble heart. Alam niyo po, ginawa ng Diyos ito kay Noah, kay Abraham, kay Moses, kay David, kay Joseph, kay Nehemiah, kay Ezra, name it. So mga disciples, and even kay Paul. Pinili niya yung mga mahihina, pinili niya yung mga mamamatay tao, yung mga tax collector, yung mga mangingisda, yung mga tingin ng lipunan ay maliliit, pinili ng Diyos. Why? Meron pong isa po silang common factor. They are humble. At mahirap po yun mga kapatid. Kasi kung titignan mo yung sarili mo, kaya ko naman to eh. Tapos ako, ang dami kong knowledge, ang dami kong information, ang dami kong pera, ang dami kong kayamanan. Pero sa harapan ng Panginoon, wala po tayong kayang ipagmalaki. Wala po. Kaya mga kapatid, we need to take a stand. Because we are the people of God. Amen po. Number 2, true repentance leads to, ano po? Change. So, humility and then change. Ang isa sa mga example natin dyan ay si Saul. Nakalaunan ay mas nakilala natin bilang Pablo o Paul. Mamamatay tao, mataas yung pinag-aralan, lagi po nating naririnig. Makikita po natin na siya ay nagkaroon ng metanoia or true repentance. Tingnan niyo po yung uniqueness ng prayer ng Book of Nehemiah. Nehemiah chapter 9 verse 5b to 37. Kasi sinama ko na po lahat kasi isang buo namang prayer po ito eh. This prayer is one of the longest recorded prayers in the Old Testament. Isa sa mga pinakamahaba. But can be broken into 3 different parts that specifically help humble the people of Jerusalem. These same 3 things play a role in our lives and whether or not we too can live humbly. Alam niyo po yung lagi po natin nababanggit na verse kapag tayo ay nananalangin as a nation, as a church, yung 2 Chronicles chapter 7 verse 14 o ikalawang kronika. Sabi po dito, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hanapin ako at tatalikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Ito po ay sinabi sa mga Israelita. Pero may timeless truth po na naririto. Na ang Diyos, pinapakinggan niya yung panalangin ng ano po? Mga taong mapagkumbaba. Mga taong hinahanap siya. Mga taong tumalikod sa kanilang mga kasamaan. Ano pong gagawin ng Diyos? Papakinggan niya yung kanilang panalangin. Kaya nga po kapag tayo nagpe-pray, ang una po natin ginagawa, we are confessing our sin. We are asking for His forgiveness. Pagkatapos po nung ano po natin, di ba, pagbibigay natin ng papuri, pasalamat sa Kanya, anong pangalawa natin ginagawa? Yung pag-confess ng ating mga kasalanan, pag-ask ng forgiveness. Hindi yung diretso na po tayong hingi, di ba? May ganun eh.
Though alam naman po ng Panginoon yung ating mga kinakailangan, 'di ba? Pero dito po makikita natin yung uniqueness ng prayer nila. The first part of the prayer is the smallest part, taking only 2 verses but yet very important. Tingnan niyo po ito. Number 1, change starts when we acknowledge God of who He is. Tingnan niyo po, in-acknowledge po ng Israelite through prayer kung sino ang Diyos. Naalala niyo po yung kanta po natin kanina? Bakit po natin kanta yon? Hindi lang po dahil naisipan lang po na ipakanta yon. Kundi may kinalaman po yun sa topic natin. Ano sabi? O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Pinapakita po, ina-acknowledge po natin na ang Diyos ay dakila, na ang Diyos ay hari. Nakita niyo po, yung connection po ng song po natin sa lesson po natin today. They focus on God as the creator of everything and that all of creation worships Him, even the angels. Pagpasok po natin dito sa ating church, sino ang focus po natin? Hindi po dapat ang pastor, hindi po dapat yung praise and worship, kundi yung salita ng ating Panginoon. Ang focus po natin dapat si Lord. Amen? Sabi po dito, truth to be told, humility starts by putting our lives in perspective to the eternal, all-powerful Creator. Kanina narinig ko po yung salitang align. Yung word na align. Mahalaga po na yung buhay natin naka-align sa ating Panginoon. Nakita niyo po dyan? By putting our lives in perspective to the eternal, all-powerful Creator. Kailangan naka-align yung buhay mo doon sa nag-create sa'yo. Naka-align yung purpose mo sa purpose na binigay sa'yo ng Panginoon. Because God is bigger, better, and more amazing than anything else we could ever imagine. Meron po bang higit sa Panginoon? Meron po bang higit sa Panginoon, mga kapatid? Wala po, di ba? He created everything that is around us and He could remove it from existence just as easily. Mas mabuti pong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon kaysa magyabang. Kaya niya pong tanggalin in a snap of a finger yung kung anong mga meron tayo. Pero kaya niya rin pong ibalik ng doble at nag-uumapaw pa. Remember Job? Sinubok po siya, di ba? Pero upon his trials, upon his sufferings, ano pong sabi niya? The Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Hindi niya po yung sinabi pagkatapos ng trial niya. Sinabi niya po yun during his trial. The Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Maganda po may ganun tayong attitude when it comes to God. Ano man yung mangyari sa atin, blessed be the name of the Lord. Sabi po dito, change starts when we remember the works of God. Kanina, when we acknowledge God of who He is, ngayon naman, when we remember the works of God. The people here are humbled by remembering their history. Tignan nyo po yung verses dyan. Kahit nyo lang po, iscan nyo lang po yung verse. Makita nyo po, nagsimula sila sa time ni Abraham, napunta sila kay Moses, sa wilderness, crossing of the Red Sea. Nakita nyo po, inaalala po nila, alam nyo po magandang katangian ng mga Israelite, inaalala po nila yung history nila. Alam po nila yung history nila as a nation. Nakita nyo po dito yung picture, yung next slide. Yan po yung timeline po nung Bible po natin. From the creation, patriarchs, Exodus, conquest, judges, kingdom, exile. Ito po yung pinag-aaralan po natin yung return. And then the 400 years silence, papunta kay Jesus Christ, papunta sa church, sa missions, which is nandito po tayo ngayon. And sa future, sa eternal life na makakamit natin when that time comes. Sabi po dito, natatandaan niyo pa po ba yung history ng buhay niyo po? Bago at pagkatapos niyong makilala ang Panginoon.
Sino pong makapagsabi sa akin dito na natatandaan ko pa nung hindi pa ako Kristiyano, natatandaan ko pa nung tumanggap ako sa Panginoon, at natatandaan ko pa yung mga ginawang kabutihan sa akin ng Panginoon. Yung iba pa nga po, may alam yung date, yung specific date. Sino po dito nakakaalam pa ng specific date nang tumanggap sila sa Panginoon? Amen, amen. Kahit na yung di specific date, kahit yung moment lang na yon, kabisado mo pa, natatandaan mo pa. Alam niyo po, meron talagang alam na kagad nila ikikwento ko no? First time in the history po ng FCC Manila, kung di nyo po nalalaman, first time in the history ko rin po na mag-baptize. Kaya, memorable po sa akin. Yung nakita nyo pong nag-drums kanina, pati yung nag-keyboard, binaptize po natin yan. Alam nyo po kung saan po natin binaptize? Doon po sa banyo, sa may drums. Sa may drum. Binaptize po natin doon. Kasi alam nyo po ang sabi nila, Kuya, gusto po namin magpabaptize. Ready po silang magpabautismo. Pwede po natin palakpakan ng Panginoon. Kaya, alam nyo po, sabi ko sa kanila, unique yung baptism nyo. Hindi ko makakalimutan yan. Kasi binaptize po natin dyan sa may drum. Hindi pa nga po magkasya si Marvin doon. Pero, praise be to God, di ba? Dapat po alam po natin yung history ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Lagi nga po sinasabi, count your blessings. Pero ito pa po, pangalawa. Alam po ba natin yung history ng ating church? The history of our church. Mga kapatid, hindi ko po na ilagay si Kuya Dex kasi medyo malabo yung last na picture siya yung nasa behind. Sabi po dyan, God's faithfulness in our own lives but also in the nation and area that we live in is so important to being humble. We are not in control. God is. Yung mga nangyari po, take note po mga kapatid, listen. Yung mga nangyari po sa FCC Manila, whether good or whether bad, may purpose at may reason ng Panginoon bakit nangyari po sa atin yun. Amen? Romans 8:28. All things work together for good for those who love God and are called according to His purpose. May purpose po ang Diyos sa FCC Manila. Amen? Kaya yung mga nangyari way back 2008, kung tama ako, hanggang ngayong 2024, lahat ng mga bagay na yon ay itinakda ng Panginoon na mangyari because He is doing something big sa ating church. Amen? Kung paanong yung mga Israelites, God did something big sa atin din po mga kapatid. Pero kailangan lang po natin i-acknowledge na He is in control, not us. Hindi po tayo ang may control. Siya lamang po. And number 3, change starts when we confess that we have sinned against God. So ayun po yung mga components. Kailangan mong alalahanin kung sino ang Diyos, alalahanin yung kanyang mga gawa, at i-confess o ipahayag ang iyong mga kasalanan. Because through repentance, maglilid sa change kapag po ginawa natin yung mga bagay na yun. As an individual, as a family, and as a church. And lastly, number 3, yan po, lastly na. True repentance leads to commitment. Useless po ang lahat ng bagay kung naging humble ka nga, nagbago ka nga ng iyong purpose, pero hindi ka man nag-commit sa loob ng church. Imagine niyo po si Paul. Tinawag ng Panginoon at the road of Damascus. Tama po, tinawag siya. Nagbago nga siya, pero hindi naman siya nakilala natin bilang Apostle Paul. Sa tingin niyo po, mayroon pong 13 epistles tayo mababasa. Kung di po siya nag-commit na mag-mission, sa tingin niyo po, meron po tayong pag-aaralan ng mga aklat? Wala po. Useless po yung dalawang sinabi ko. Kung sa pangatlo, mag-fail tayo. Sabihin niyo nga po, commitment. Yan po yung kailangan ng church po natin. Amen? Hello, church. Commitment po ang kailangan natin. Tignan niyo po repentance leads to covenant. Last verse po natin, 38. Dahil dito,
kaming sambayan ng Israel ay gumawa ng ano po? Isang kasulatan ng sinumpaang kasunduan. Covenant. Ito'y lubos na sinang-ayunan at nilagdaan ng aming mga pinuno, mga Levita at mga pari. Meron po silang sinumpaang kasunduan, covenant. Ang tanong po sa atin, ano po yung commitment natin sa Panginoon? Magkakaiba po tayo ng commitment, magkakaiba po tayo ng pagkatawag. Kami po tinawag upang mag-preach, mag-teach. Yung iba po sa atin tinawag sa paglilingkod sa music. Yung iba po sa atin tinawag sa paglilingkod sa ushering, sa food, sa men's, sa women, sa kids, sa youth, sa pag-aayos po, sa beautification ng church. Magkakaiba po yung mga pagkatawag sa atin. Pero isa lang po ang similarity. Tayo pong lahat ay tinawag para maglingkod. Hindi ka lang tinawag sa kaligtasan, tinawag ka rin para maglingkod. Ang tanong po sa atin, nasa na po yung commitment natin sa Panginoon? Alam niyo po, in 1646 and 47, yung mga theologians nagkakagulo. Sa tingin niyo po bakit? Lumalayo na po yung mga churches sa kanilang faith. Parang katulad po ngayon, no? Yung mga nangyayari po sa atin, no? Kung updated po kayo sa mga nangyayari sa church. Kaya, ang sabi nila, gumawa tayo ng short catechism para maibalik natin, mapagbuklod natin yung mga churches. At yung unang tanong po na dapat nilang sagutin, ang sabi nila, ano yung unang tanong? What is the chief end of man? Ano ba yung goal ng tao? Ano ba yung purpose ng tao? At alam niyo po anong sabi nila? Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Yan po yung purpose natin. To glorify God and to enjoy Him forever. In light of that, mga kapatid, ang tanong sa atin, at ito po yung iwanan po nating tanong, are we really committed to Christ? Remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ, Jesus, will be persecuted. Ang tanong po ulit, are we really committed to Christ? There will be persecutions, there will be trials, there will be sufferings. Pero kanina, sabi nga, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Paano po tayo mag-enjoy forever kung dito pa lamang po sa mga persecutions, sa pagko-commit sa loob ng church, nag-fail na po tayo. Total commitment to God. Alam niyo po, sabi sa Galatians 2:20, habang nagpe-prepare po yung worship team po natin. Siguro narinig niyo na po ito nung bago kayong Kristiyano. Laging sinasabi ng mga pastor, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kung tayo po ay namatay na kasama ng ating Panginoong Hesus, I have been crucified, naipako na. Ano po yung naipako? Yung ating dating pagkatao. Ano pa pong hinihintay natin para mag-commit sa Kanya? Ano pa pong hinihintay natin, mga kapatid? Wala na po, di ba? So, ang challenge po sa atin ngayon at sa mga susunod na panahon, ano po yung maiko-commit natin sa loob po ng FCC Manila? Ano yung kaya mong i-commit sa Panginoon dito po sa ating church?